Libo-libong Taiwanese nagsagawa ng kilos protesta laban sa ilang miyembro ng oposisyon ng parlamento mula sa partidong Kuomintang na nagsusulong ng isang reforma kung saan ay mas pinalalakas nito ang kapangyarihan ng mga mambabatas sa parlamento ng Taiwan. Ano nga ba ang magiging epekto nito para sa Taiwan kung maaaprubahan ito? Bakit ganoon na lang ang galit ng mga mamamayan ng Taiwan sa reformang ito? Iyan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman maaari mo munang ilike itong video. Sa unang araw pa lamang ng panunungkulan ng kasalukuyang Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te ay sinabayan na agad ito ng malawakang protesta. Subalit hindi laban sa kanya dahil ang mga ito ay kanyang taga-suporta laban sa pagtatangka ng oposisyon mula sa partidong Kuomintang dahil sa pagnanais ng mga ito na bawasan ang kapangyarihan ng bagong Pangulo. Noong matapos kasi ang halalan sa Taiwan noong Enero ay kasabay ng pagkapanalo ni Lai Ching-te ang pagkapanalo ng mas maraming mambabatas mula sa partidong Kuomintang na kumakatawan ngayon sa Legislative Yuan ng Taiwan kung saan ito ay katumbas ng Kongreso ng Pilipinas kung saan ang mga miyembro ng Legislative Yuan ang gumagawa at nagpapasa ng isang batas para sa kanilang pamahalaan at ang kanilang Pangulo ay walang kapangyarihan na ibeto ang desisyon ng legislaturang ito. At dahil nga sa nakaraang eleksyon noong Enero ay 51 lamang ang nanalong mambabatas mula sa Democratic Progressive Party na kaalyado ng kasalukuyang Pangulo, habang 52 naman ang nanalo mula sa partido ng Kuomintang na nasa oposisyon naman ng administrasyong ito. Ay nakalalamang na agad ang Kuomintang sa boto para sa pagpapasa ng batas para sa pamahalaan nito. Bukod pa riyan ang 8 pang mambabatas na mula sa partido ng Taiwan People's Party o TPP ay sinasabing bumuo na ng pakikipag-alyansa sa partidong Kuomintang para sa serye ng mga parliamentary reform. Ang mga pangunahing kontrobersya na napapaloob sa mga reforma ay kinabibilangan ng tinatawag na Contempt of Parliament charges kung saan ito ay isang parusa na maaaring ipataw sa sinuman, kabilang na ang Pangulo, na hindi sumunod sa mga proseso, regulasyon o desisyon ng parlamento. Bukod pa rito ay sinusulong rin ng oposisyon ang pagkakaroon ng Legislative Yuan ng kapangyarihan na utusan ang militar, pribadong kumpanya at mga individual na ibunyag ang mga impormasyong may kaugnayan o kinakailangan ng mga mambabatas. Sa madaling salita ay walang maaaring isikreto sa mga mambabatas na ito. At dahil nga kilala ang partidong Kuomintang na pabor sa China, ay naniniwala ang mga Taiwanese na maaari itong maging daan upang malaman rin ng mga komunistang partido ng China ang lahat ng pinaplano ng gobyerno nila. Kaya't ganoon na lamang ang kanilang galit para magprotesta. Kaya naman maging sa loob ng gusali ng Legislative Yuan ay nagkakagulo na sila dahil sa oras na maipasa ang batas na ito ay posibleng wala nang maitatago pang sikreto ang pamahalaan ng Taiwan laban sa banta ng komunistang partido. At dahil nga ang mayorya ng kanilang legislative body ang nagsusulong ng reformang ito, ay magagawa nilang ipagpatuloy ang proseso hanggang maisapinal nila ang araw ng botohan para dito, na obviously ay sila pa rin ang masusunod para maipasa ito. Kaya't ang panggugulo sa loob ng sesyong ito ay isa lamang sa mga paraan upang maantala ang pagpapasa ng reformang isinusulong ng mga ito. Kaya't malaki ang posibilidad na mas lumawak pa ang kaguluhang ito, lalo na kung maitutuloy ang pagpapatupad nito. Dahil sa reformang ito ay tila nga ang mismong Pangulo na ang sasailalim sa kapangyarihan ng mga mambabatas na ito. Sa ganitong paraan ay madali lamang magagawa ng paraan ng mayorya ng lehislatibo kung papaano nila magagawa ng samot-saring kaso ang kanilang Pangulo na posibleng magalis sa kanyang pwesto, na maging daan naman upang makapagluklok sila ng bagong Pangulo na posibleng susunod naman sa mayorya ng lehislatibong ito na pumapabor naman para sa komunistang partido. Pero bakit nga ba tila bumaliktad na ang kasaysayan ng partidong ito na siyang mortal na kaaway noon ng komunistang partido? Kung babalikan kasi natin ang kasaysayan, ang mainland China ay pinamamahalaan noon ng Kuomintang kung saan ang kanilang mortal na kalaban noon ay ang mga komunista, at sa kanilang pagkatalo sa komunistang partido ay naagaw ng mga ito ang pamamahala sa mainland ng Republika ng China at binago nila ang pangalan ng pamahalaang ito at tinawag na People's Republic of China, habang ang pamahalaan ng Republic of China naman na pinamumunuan noon ng partidong Kuomintang ay nagpatuloy lamang sa kanilang maliit na isla
Subalit magpasa hanggang ngayon ang partidong Kuomintang ay nananatili ang pagiging nasyonalista, kung kaya't para sa kanila ang China at Taiwan ay iisa. Gayunpaman ay nilinaw ng partidong Kuomintang na ang Republic of China sa Taiwan ang tunay na gobyerno ng iisang China. Subalit sa kabila ng kanilang paniniwala na ang pamahalaan ng Taiwan ang tunay na China, ay kinikilala rin nila ang pamahalaan ng komunistang partido, kaya't naging masalimuot para sa maraming mamamayan nito kung papaano nila makakamit ang tunay na kalayaan mula sa komunistang partido. Lalo pa at tila ay dinidiktahan nito ang bansa na limitahan ang pakikipagnegosasyon nito sa maraming bansa sa mundo. Kaya't mas lumakas ang pagnanais ng marami sa mga mamamayan nito na kilalanin na lamang sila bilang mga Taiwanese at hindi mga Chino. Iyan ang dahilan ng kaliwat kanang protesta ngayon sa islang ito dahil ang karamihan ng kanilang mamamayan ay mulat na sa katotohanan at ayaw nilang pasailalim sa komunistang partido dahil kung magtatagumpay ang China na mapag-isa ito ay tiyak na mawawalan na ng kalayaan ng mga mamamayan nito dahil magsisilbi na lang din silang tau-tauhan ng komunistang partido. Gaya na lamang ng Hong Kong, bagamat ang batas ng Hong Kong ay nagbibigay ng mga proteksyon para sa kalayaan sa pagsasalita, ay inaaresto at inuusig pa rin ng gobyerno ng Hong Kong ang mga individual sa ilalim ng National Security Law o Sedition Law para sa pananalitang kritikal laban sa People's Republic of China. Ito ang maaaring maging bunga ng nakaraang halalan nila kung saan ay pinanalo nila ang makademokrasyang pangulo, subalit ipinanalo rin nila ang mas maraming partido na pabor naman para sa mga mithiin ng komunistang partido. Kaya't napakahalaga na ang bawat mamamayan ng isang bansa ay may kaalaman sa politika dahil kung ang mga maihahalal ay mas pabor sa interes ng iba, ay posible talagang magka-leche-leche ang pamahalaan nila. 从后面过来打我，我再说我就转过来这样子，就我也没有看到后面嘛，对不对？我就要转过来这样子。我是自我防卫，他先出手，我自我防卫。今嘛流行，今嘛是咧流行哦，怕人话救人。 Lack of procedural justice in the enactment of these bills is even more worrying, as there has been no substantive room for serious review or civic participation or input. Abiding by normal legislative procedures would have actually improved the quality of legislative reform and the prospects of implementation. 我们要求公平正义的讨论，我们拒绝黑箱的一个国会作业。我现在最担心就是他的所有法案目前对人民，包括不能请律师，包括不能就是拒绝所有立法委员，这是一个立法委员扩权的法案，我觉得这是非常不合理的。只要蓝白立委联合的话，那所有什么法案都可以过，只要迎合中国的话，那什么法案都有可能通过。就算民进党再怎么努力，还是赢不了。